Yan, magandang araw mga ka-Junlars. Ayan, ito yung ating NMAX version 2.1. Ayan, 2023 model. Ayan, sa mga hindi pa nakakaalam kung paano mag-change oil nito, panoorin nyo lang to at tingnan nyo lang, sundan nyo lang kung paano natin i-change oil to. Ayan, change oil natin tong NMAX natin. Let's go! At ito na nga, wag na natin patagalin pa. Ayan, dito tayo sa ilalim. Ayan, nakita nyo yung tornilyo na yan. Size 12 yan, 12mm. Ayan, nahanap lang tayo ng kasukat nyan. Ayan, ito. Yung ating back rings or socket, pwede dyan. Wag lang open kasi mabibilog yung tornilyo na yan. Kailangan back rings or socket rings. Ayan. Ayan, diin lang natin yan para wag siyang kumalas. Sabay pitikin natin. Paluwag. Ayun, o, diba? Maluwag na. Ganun lang kasimple. Yan, naiikot na natin sa kamayan. Nahanap na tayo ng kanyang pangsahod. Dahil pag binuksan natin yan, sisirit na ngayon yung langis dyan. Yan, ganyan lang pagbukas. Ito, mayroon tayong putol na royal. Baka naman. Ayan, ito yung pangsahod natin. Yan, luluwagan na natin yan. Tapos iabang na natin yung ating pangsahod. Para hindi tayo magkalat ng langis. Para hindi masira yung ating kalikasan dyan. Ayan, luwagan na natin to at sasahurin natin yung ating langis. Ito ay 2,000 mahigit ng kilometer na tinakbo nito. Dapat every 1.5 ako mag-change oil, kaso sumobra siya ngayon. Ayan, mas maganda pag every 1.5 pag araw-araw natin ginagamit. Hindi naman kasi ito araw-araw na ginagamit pang angkas, paminsan-minsan lang, kaya umabot siya ng 2,800 yata. Ayan, luwagan lang natin to. Pagkatapos nating luwagan yan, isahod lang natin doon sa ating ginawang pinotol na royal para pang sahod dyan sa ilalim. Ayan na, sumirit na. Ayun o, kita nyo ang itim. Yan, maitim na maitim ang langis natin. Ayan, ganyan lang pag change oil mga ka-Junlars. Bubuksan lang yung ating drain plug dyan sa ilalim at sasahurin natin yung kanyang langis. Huwag nating hayaang magkalatay ng langis dyan sa ating kapaligiran. Ito, buksan na natin yung box ng aking motor dahil nandito yung aking bagong bili na langis. Ayan, bumili ako dyan. Doon pa ako bumili niyan sa Caloocan. Sa Casa, mayroon din tayong nabibili dyan. Ang halaga ng langis na yan ay 345. Sa Caloocan, doon ako napunta, 340 lang siya. May save tayo 5 piso. 5 piso lang, pwede na yan. Talo-talo na yan. Pero sa Casa, pwede kayong bukabili niyan. 345 yan. Ayan o. Yamaha Lob. Ayan, 80. Yamaha Lob 80 ang tawag dyan sa langis na yan. Yan yung ating ilalagay dyan. Yan, sukat lang ng NMAX ay 900 ml. Yan ay 100 ml or 1 liter. Kaya babawasan lang natin yan. Ayan, mukhang wala nang tumulo. Nasimot na ba lahat? Ayan, antayin lang natin maubos lahat ng mga langis dyan. At saka natin isarado at saka natin lagyan ng langis. Ganun lang kasimple mga ka-Junlars. Wala nang pakimi-kimi pa. Walang kahirap-hirap. Kayang-kayang gawin yan sa bahay. Lahat ng mga mayroong motor ng NMAX yan, kayang-kaya natin gawin yan. Ayan, ito yung aking isa pang pinagtanggalan ng langis, pero may natitira pang langis dito. Tuwing may tira, iniipon ko. Kasi sayang din yung langis eh. Pag naipon din natin yun, naabot din ng 900 ml yun. Kaya ipunin lang natin yung tira. Ayan, dyan lang ang sukat, 900 ml. Kasi 100 ml yan pag nandun sa pinaka sukatan nyo talaga. Ayan, buksan natin to. Ayan, yan, dyan lang, 900 ml. Buksan natin yan at babawasan natin yan hanggang sa tumapat siya doon sa 900 ml. Yan, bagong-bago pa yan. Silyadong-silyado pa yan. Bubuksan lang natin at babawasan natin yan ayon doon sa tamang sukat ng ating NMAX. Ayan, 900 ml. Sa baba ng 100, siyempre, ang kasunod, 900. Ayan, dyan natin ilalagay. Babawasan lang natin yan. Yung ibinawas natin, ipunin lang natin yan. Dadating ang araw na umabot din yan ng 900 ml. Ayan, dahan-dahan lang tayo sa pagsalin. Baka matapon pa lahat. Di nasayang ating langis. Ayan, kulang pa. Bawasan pa natin yan. Dahil hindi pa umabot ng 900 ml. Kailangan eksakto doon sa 900 ml na guhit. Ayan, tingnan natin ulit
kung nasa 900 ml na. Ayun o, tumpak na tumpak, 900 ml. Ayan na, hanggang dyan lang. At yun ang isasali natin doon sa lagayan. Ayan o, kita nyo no, may guhit. Ayan, sa baba ng 100, 900. Ayan, ayan, pwede na natin ilagay yan doon. Sasarado na natin to dito sa ilalim. At ilagay na natin yung langis yan doon sa lagayan niya. Yan, isara lang natin to. Yung camera ko, di ba? Tanggalin natin yung lumang langis dahil baka mamaya masipa pa yan, kumalat pa yung langis. Yan, nakita nyo yung butas na yan. Wala pa dyan yung tornilyo. Punasan natin yung pinakalabi dyan. Dahil baka masiksikan ng buhangin yan. Kumalso pag naghigpit tayo, baka yun pa ang dahilan na tutulo yan dyan. Pagkatapos natin punasan, ilagay na natin yung tornilyo na 12mm. Pwede rin natin buksan yung malaki na yan. Nandyan yung filter. Pero kabubukas ko lang yan. Tsaka na lang yan. Next time, abangan nyo, bubuksan natin yan. Ayan, nakabit na natin yung 12mm. Higpitan na natin. Ano pang hinintay natin? Huwag na natin patatagalin. Higpitan na natin yan. Pagkatapos natin higpitan, punta tayo dun sa salinan niya ng langis at isali na natin. Ayan, ang paghigpit pala dito ay clockwise. Ayan ha, clockwise. Kung anong ikot ng clock, ganoon ang paghigpit. Pag paluwag naman, counterclockwise. Ika-counter nyo lang yung ikot ng clock. Ito, clockwise yung paghigpit. Tamang higpit lang, wag nyo masyadong turutuduhan. Yan, isa. Tapos, isa pang pisil. Ayun, ihanap lang natin ang magandang pwesto. Kasi kumakalso dito sa tambotso. Ayan, dalawang piga. Ayun o, mahigpit na yan. Mas maganda kung mayroon kayong sakit para pag naghigpit, hindi babangga doon sa tambotso. Ito yung langis, o kita nyo naman ang itim o. O, diba? Itim na yan. 2,800 kilometers yan. Yan, sasali na natin dito sa ating bakante na tawag nyan, galon ba yan? Ayan, basta dyan. Ayan yung embudo ko, improvised na embudo. Dahil hindi pa ako nakapilit na embudo, pwede niya mga calendar dyan gawin nating embudo. Shoot na shoot din naman yan. O, ayan o, pasok na dyan. Huwag tayong basta-basta magtapon ng langis kung saan-saan. Ipunin natin yan, mayroon namang bumibili dyan or mayroong nanghihingi ng langis. Ibibigay natin sa mga nanghihingi ng langis. Ayun o, nasali na natin. Yan, bigay natin yan kung sinong gustong manghingi dyan. Tapos na yan dyan. Punta na tayo dito. Ayan na, oh. Kita nyo naman yan. Ayan na yung lagayan ng langis natin dyan. Natanggal na natin yung takip nyan. Ito yung ating embudo. Improvised na embudo yan. O, di ba? Mga Pinoy lang ang gumagawa ng mga ganyang improvised na embudo. Sasali na natin yan, dahan-dahan. Baka mamaya, matapon pa yung langis natin. Sayang. Yan, dahan-dahan lang sa pagtapon. Dahil sinukat na natin yan, 900 ml. Ubusin natin yan dyan pagsalin. Dahil eksaktong-eksakto lang yan, 900 ml. Tak-tak muna yan lahat. Iubos na natin yan lahat. Ganun lang kasimple mga kasunlars. Siya nga pala, kung bago pa lang kayo dito sa akin channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe and hit the bell button na rin para updated kayo kung ano pang mga iba pang gagawin kong video tutorial. Ayan naman, linaw ng langis natin, oh. Isagad na natin yan. Ubusin na natin. Ayan na, ubos na. Said na. Ayun, oh. Ubos. Kita nyo naman embudo natin yan. Lupit. Tsaka natin ilagay yung takip dyan. Alam nyo naman siguro kung anong pantakip dyan. Okay. Tanggalin natin. Ayan. Hindi ko na pinakita yung pagtakip. Dito isisit na natin yung ating isisit na natin yung ating kilometers dito. I-back to zero natin to. Dahil pag hindi ito natin i-back to zero, aabutin to sa pag-blink-blink. Hindi natin sisit yan, magbi-blink yan dyan. Kaya kailangan natin isit natin back to zero para hindi siya magbi-blink. Dahil pag hindi natin isit, ito yung pindutan niya. Yan, dyan tayo magsisit dyan. Nasa bandang kaliwa sa ating motor, sa may manibela. Yan, hanapin lang natin dito yung trip A, trip B. Clear natin yan lahat. Ang maiiwan lang dyan yung odometer or yung doon sa belt. Yan ang maiiwan dyan. Ito yung trip 2843. Clear din natin yan. Ito yung trip 220 odometer. Huwag natin para sa belt yung isa na yun.
Ito 218474. Ito yung ating i-clear. Lagay natin yan sa 0. Ang pag-clear dyan, pipindutin lang natin yung pindutan sa may bandang kaliwa. Tapos, idiin lang natin ang mga, pause lang natin ang mga ilang minuto, 1, 2, 3 segundo, o mga ilang minuto, mga isang 1 minute siguro, or wala pa. Makikita naman natin yan, magbiblink yan. Tapos, pipindutin na natin yung clear. Ayan yung trip oil. Yan, pipindutin natin yan dyan. Diin lang natin, 1, 2, 3. Yan, pagkadiin natin dyan, magbiblink yan. Ayan, pag blink na yan, pipindutin natin ulit para mag-clear. Ayan, pindutin pa natin ulit para mag-clear yan. Ayan, 1, 2, 3, ayan, 0 na. Ayan, ganun lang kasimple mga ka-Junlars. Kasi pag hindi natin yan i-back to 0, siguro mga 3,000 or 3,500, magbiblink yan. Kaya kailangan talaga nating i-back to 0 yan. Ayan, pati yan. Back to 0 na natin tong yung iba. Ito sa trip 12187. Ki-clear na rin natin yan. Iwan lang natin yung sa belt at saka yung odometer. Yan lang iiwan natin na wag nating ano. Ayan, back to 0. Battery. Ayan, oil 0 na, clear na. Ayan, sa belt wag natin yang i-clear. Tapos sa odometer, wag din nating i-clear yung sa odometer dahil yun yung takbo natin kung ilan ang tinakbo natin. Yan, ganun lang kasimple mga ka-Junlars. Easy lang mag-change oil ng ating NMAX 155 version 2.1. Yan, 22-23 model yung ating NMAX. Okay na mga ka-Junlars. At ganyan lang kasimple. Napakadali lang. Kahit sino kayang gawin sa bahay pag mayroon kayong gamit. Pero pag wala kayong gamit na back rings or socket rings, mahirapan kayo magtanggal ng tornilyo dahil hindi nyo naman talaga makakalas yun. Gawa na natin lahat yon. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nakakapagpanood dito sa ating konting tutorial na ito. God bless sa ating lahat, na sana'y nasa mabuti tayong kalagayan. Maraming salamat. Bye bye.